Praise God. Tayo po ay tumayo at manalangin. Maraming salamat o Diyos. Kami po ay inyong patuloy na ingingatan. Patuloy po kayo nagpo-provide sa aming lahat ng pangailangan. Dahil kayo o Diyos ay umiibig at nakila, wagas ang inyong pag-ibig. Kaya Panginoon, ang nais po namin ay masunod ang inyong kalooban. Ma-please kayo sa aming buhay, hindi po ang aming mga sarili. At Lord, ano man ang pagkatawag namin, maganap namin ito with faithfulness, Lord, sa aming calling, dahil naghihintay po sa amin ang mga eternal rewards, O God, kung kami po ay magiging apat sa paglilingkod sa inyo. Kaya, Panginoon, habang nasa ang bagyo, Panginoon, sa itong bahagi ng aming bansa, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil anuman nangyayari, kayo pa rin ay mabuti, Lord. All things work together for good. Nasa in control ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya kami po'y nagpapasalamat. We praise you, we magnify your name, even in the times of storm, because you are God who's almighty, powerful, and loving God. Salamat o Diyos. We ask this in Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Ayan, so ang mensahe ko ay kagabi ko lang ginawa. At prepared na po yung aking message last week pa dahil kami po ay mag-weekend na aking thesis sa isang lugar, parang konting pahinga. Sabi nga pahinga naman si Manong at si Manang. Kaya nung pagdating po rito ay pinrap ako ni Lord na baguhin yung message na gawing patungkol po sa bagyo, Isaiah. So ang title po ng ating mensahe ngayon ay The Good Purposes of Storm in Our Lives, May mabuting pong layunin ang ating mga nararanasang bagyo, na literal man o mga unos ng buhay. Sino pong nakaranas ng bagyo? Amen. Tayo, may mga bagyo tayo, Merong signal number 5, may signal number 4, may signal number 1. Kanya-kanya lamang pong intensity. So, ang bagyo po, mga unos, ay nasa control ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Nasa hawak ng Panginoon. In fact, siya po ang nagpapadala ng unos. Siya kanya nanggagaling, hinahayaan niya pong mangyari ito. Dahil po ang sabi sa Isaiah 45, Verse 7, ang sabi po, I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. So, ang Panginoon po, ang hinahayaan niya po mangyari. Tayo po yung pagpalain with prosperity at hinahayaan niya rin mangyari ang disaster. I, the Lord, do all these things. Parang si Lord ba nagpapadala? Ito pa yung sabi ng Bible, So, habang papalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ay sabi po sa mga hula, It will be like birth pains. Maya't maya, mga kalabidad, yung mga lindol, etc. Bagyo. At hindi lamang po yun, hindi lang may at palala ng palala. Yung ba, yung malapit ng mga anak, pasakit na po yun, yung kanyang sinapupunan. So makita po natin sa naalala ko po nung malilit pa kami, yung bagyo ay hindi po ganito panganib. Ang pinaka naranasan ko ito, bagyo natin, ewan ko sila. Pero hindi pa po yun, ano lang yun, 150 yata. Pero ngayon, talaga pong nakakatakot ang mga bagyo, Ito lamang pong October 23 hanggang sa kasalukuyan ay 6 na bagyo na dumaan sa atin. 6 na malalakas, ano po yun? Yung Christine, may Bitbit pang Leon. Sabi nga may Marce, may Nika, may Ophel, at may Pipito. Never nangyayari before yan, So nakita po natin na habang papalapit ang Panginoon ay nangyayari na ang mga ganitong disaster. So bakit po hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga kalamidad nito sa mundo at kalamidad sa atin pong buhay? Bakit po kaya? Ano sa palagay ninyo?
Climate change. Hindi po ako naniwala sa climate change. Ano? Ito po ay upang gisingin. Tingnan nyo yung katabi nyo, may natutulog po ba? Hindi po literal, kung hindi gisingin sa spiritual, yung spiritual na pagkakatulog. Ano, yun pong nakakalimot na sa Diyos. Yun pong nagiging busy sa maraming bagay. Inaalog po ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa Joel, once more I will shake the heavens and the earth. No, kumakatok po ang Panginoon, ginayanig niya na upang ang mga tao po ay magising, magsisi, manumbalik sa Kanya, itakwil ang mga Diyos-Diyosan ng puso at manumbalik po sa ating Panginoon. Ito rin po ay upang subukin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsubok. Yung matatag ang pananampalataya kahit na po yanigin. Magiging matatag po. Amen po ba? Sino po dito ang matatag na? Medyo mahina kapag konting bagsak. Parang roller coaster. May roller coaster, no? Ganun ang pananampalataya pag mahina pa ang pundasyon. So, kaya po tayo binibigyan ng bagyo, sa buhay upang po subukin po ang ating pananampalataya. So, atin po pag-uusapan ay dalawang bagyo na nangyari doon po sa panahon ng Panginoon Jesus. Ang una po ay yung Matthew 8 verse 23-27. Sabi po rito, Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and waked him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Praise God. So ano po ang purpose kung bakit po pinadala yung mga disciples sa laot? Ano po, upang sila po ba ay mapahamak? Alam po ba ni Jesus na darating ang dadaan ng bagyo? Yes. Bakit ka pinalaot? Upang, ano po ang sabi? Nakita ng mga mananampalataya na sabi? The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. So nakita nila na ito pala ating Panginoon ay tunay makapangyarihan. Sumusunod sa Kanya ang winds, bagyo. Subalit, meron po puna ang Panginoon. Sabi niya, you men of little faith. Kamusta po ang ating pananampalataya? Tayo po ba ay naiyanig kapag dumarating yung mga pagsubok, kawalan, sakit at karamdaman, maraming problema sa pamilya, etc. Siyempre po, nakakatakot din, but we should not be shaken dahil meron po tayong Diyos na kahit na po ang unos ay sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sumunod yung bagyo dahil maraming manalangin. Umakyat ng kaunti, napunta sa Central Luzon. Pero pag pray po natin sila, kawawa naman dahil super typhoon. Kagabi nga po ay nasa nagmo-monitor po ako, nasa signal number 3, ang supposed to be Rizal, binabangay sa signal number 2. Kaya wala po tayong naman masyado. So, ang senaryo po ito ay makita natin na tulog ang Panginoon. May kampante siya, peaceful siya, habang dumaraan po ang malakas na bagyo. Alam ni Jesus na daraan ang malakas na bagyo, kaya isinugo yung mga disipulo upang sila po ay subukin. Ang Panginoon po ay makapangyarihan. Ilan po ba? Alam niya, nababasa niya yung mga isip ng mga disipulo, isip ng mga Pariseo. Kaya makapangyarihan po ang Diyos ang Panginoon, at nakakapunta siya sa ibang lugar sa isang mata.
So makapangyarihan po ang Panginoon. No, nakita natin ay upang subukin ang mga disipulo, subalit sila inatakot. Failure, fail, sila sa pagsubok na ito. Sa isa naman pong pagkakataon, pagkatapos gumawa ng himala ng Panginoong Hesus doon sa pagpapakain ng 5,000, no? Ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda, napakain niya ang 5,000. So, pagod na pagod sila maghapon, nag-distribute sila, at napagod sila, maghapon silang humayo. So, nung pong papalaot na sila, pinauna na naman ni Jesus yung mga disciples, at sabi niya ay siya ay mananalangin. Mananalangin muna siya bago siya ay susunod na lamang. So ano po nangyari, nung dumating na naman ang malakas na bagyo, talagang bagyo, natakot. So ano po ang ginawa ni Jesus? Nagpakita siya. Ano po ang ginawa niya sa dagat? Lumakad sa ibabaw. Lumakad siya, nagpakita siya dun sa mga disipulo. At akala nila siya ay multo. Naniniwala po ba kayo sa multo? Naniniwala sa multo rito. Ayan, sabi po ni Peter, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Sabi niyo, kayo nga yan, Jesus, palakarin niyo ako naglalakad. So, nakalakad po ba si Peter? Yes. Nakalakad siya. Dahil siya ay naniwala sa salita ng Panginoong Hesus. Subalit, ano po ang nangyari? Dumating yung malakas na siguro nakita niya yung malakas na hangin at alon, natakot siya. Natakot. So ano pong nangyari sa kanya? Natakot siya. Dahan-dahan siyang lumubog. Sabi ni Peter, Panginoon, iligtas niyo ako. Sabi niya. So anong ginawa ni Jesus? Dahil tumawag siya, iniligtas siya. Tayo po ba itutugon ng Panginoon kapag tumatawag tayo? Amen. Kahit maliit ang pananampalataya ni Peter, tumawag siya, siya ay inahon. Pero binigyan siya ng sermon. Sabi sa kanya, Peter, Pedro, kay liit naman ang pananampalataya mo. Bakit ka nag-alinlangan? Ayan. So, isang mahalagang bagay po ang dapat natin malaman. Ito po ay patungkol sa pananalangin. Si Jesus po, sabi sa Matthew 14 verse 23, At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Yan. So, alam po ni Jesus na pangyayari, yung storm, at siyempre po, siya po ay naghahanda. Naghahanda din siya dahil si Jesus po ay, sabi nga, ay naging katulad din natin, nabuhay sa flesh and blood, napapagod din siya. Napapagod din po si Jesus, na nauuhaw, nalulungkot, ramdam niya yung kapighatian ng tao. Pagod na pagod siya. So, kailangan po niyang mag-recharge. Kailangan niyang manalangin, hingin ng kalooban ng Ama, kumuha ng panibagong kalakasan. Amen. Nananalangin po ba tayo? Parang kaunti lang yata. So, kung si Jesus po nananalangin, how much more tayo kailangan po natin manalangin, mga kapatid? Kailangan natin ng kalakasan. Minsan nakakaligtaan po natin ng panalangin, subalit even si Jesus, nananalangin po siya bago siya gumawa ng isang himala. So, hinayaan po, hinayaan po ng Panginoon na mangyari yung unexpected. Ano po napansin ko, yung mga problema natin, mga biglaan. Amen po ba? Mga unexpected, bigla na lang pong dumarating. Yun po ay upang malaman natin kung tayo po ay handa. Amen po ba? Handa po ba ang bawat isa? Kung sakaling dumating ang mga pagsubok?
ang mga pagsubok ng ating buhay. Amen, no? So, sino po yung magugulantang? Sino po yung magugulantang? Yung mga paisi-isi lamang. Yung mga hindi nananalangin. Ano? Yung papetics-petics lang sa mga spiritual na bagay. No? Madali silang manghina, madaling manlumo because hindi po handa. Ano po, basahin po natin sa Mateo chapter 14 verse 24. Nang oras na yon, malayo pa ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya, sinalpok ng malaking alon ang bangka nila dahil sa pagsalungat ito sa hangin. O dito po, anong napansin niyo sa talatang aking binasa? Usually kapag dumadaan sa ganong biglaan na trahedya, ano po ang dapat bilang mga mananampalataya? Ano po ang dapat natin gawin? Manalangin. Pero sila po hindi nanalangin. Nataranta sila. Hindi po sila nanalangin. Ayan, hindi po sila agad tumawag sa ating Panginoon. Kaya nataranta sila. Isang araw, nagtitingin po ako sa Facebook, sa social media. Marami pong tumatawag. Dahil nga po parating na yung Pepito, maraming tumatawag, pero hindi po sa Panginoong Hesus. Tumatawag sila sa mga santo. Tumatawag sila kung sino-sino sa mga banal na tao at mga Diyos-Diyosan upang sila po ay pa-spare. Ano po sa Bicol. Tinatawag nila yung mga matataas na statwa ron na pinaparada. Alam nila lahat si Binet yun, na kapag may mga mga festival, doon sila tumatawag. Imbis sa ating Panginoong Hesus. Kaya ano po nangyari? May tugon po ba yung mga Diyos-Diyosan na yun, yung mga banal na tao? Wala. Walang nagawa doon sa signal number 5. So, atin pong tandaan, yung mga namatay na mga banal na tao, nasabi po sa Mga Ngaral, chapter 9, verse 5, ang totoo, alam ng buhay na tao na siya ay mamamatay. Pero ang patay ay walang nalalaman. Yung mga patay, nandun ba sa paraiso o nandun ba sa impyerno, wala pong nalalaman yun. Yan po ba? Sabi sa Bible, iba yung kanilang world, nandun na sila sa spirit world. Wala silang alam dito, sabi ko sa Bible. Kaya huwag kayong maniniwala po doon sa mga nagpaparamdam. Kaya po dito naniniwala pa doon sa, naamoy ko yung bulaklak, si ano yan. May lumipad ng paro-paro, si ano yan. Hindi po totoo yun. Yun po ay mga deceiving spirits. Familiar spirit. Yun nga po, gusto mo pa pinabababa nung namatay na nasa impyerno, si Lazaro. Pero sabi ni Abraham, hindi mo na problemahin yan. May mga propeta sa ibaba na magsasabi. So, hindi po totoo na sila po ay nakakarinig, dahil wala silang alam. And in fact, isa po, ang Diyos lamang po ang may katangian na omnipresent. Ito po ay, kung may magtatanong sa atin, bakit hindi kailangan manalangin sa ganitong santo? Kasi po, ang Diyos lamang po ang may katangian na omnipresent. Ano po yung omnipresent? Sa lahat ng lugar, nandun siya. Lahat ng lugar nandun siya, Kapag isa nanalangin sa Amerika, isa naman sa Afghanistan, madidinig ng Panginoon yun. Madidinig ng Diyos yun. Omnipresent. Ang Diyos lamang po. So yung mga banal na tao, besides na wala silang alam, ay hindi nila maririnig yung sabay-sabay. Ilan po ba? So hindi po dapat talaga, hinga ng tulong, yung mga banal na namatay na. Sa ating pong mga mananampalataya, so sa atin po mga mananampalataya,
ay dumarating din ang bagyo ng buhay. No? Marami po ang naniniwala sa Panginoong Yesus, pero hindi sumasampalataya. Iba po yung naniniwala sa sumasampalataya. Amen po ba? Sabi sa Bible, sa James, James 2:19, kahit ang mga demonyo ay naniniwala. Ano? Subalit, at sila ay nanginginig pa sa takot. Pero hindi po sila sumasampalataya. Amen. So ano po ibig sabihin ng sumasampalataya? Tinanggap ko ng Panginoong Yesus, sumampalataya na ako. Ganun po ba ang kaligtasan? Ang tunay o ebidensya ng isang sumasampalataya ay nagtitiwala siya sa salita ng Diyos at sinusunod niya. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po ng Panginoon doon sa Matthew 7:21, ang papasok sa kaharian ay yung sumusunod lamang sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Tayo po ba'y sumusunod sa salita ng Diyos? Tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung po, tayo po ipapasok sa kanyang kaharian. Takpakan po natin ang Panginoon. So, doon po, nung dumating yung malakas na bagyo, ay na-expose na naman yung nasa loob ng mga disipulo. Ang sabi po sa Mark 6:51-52, sumakay si Jesus sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. No, namangha sila ng husto dahil hindi pa rin sila nakakaunawa. Kahit na nakita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, ayaw nilang maniwala dahil matigas ang kanilang puso. Matigas po ba ang ating puso? O malambot? No, amen. No? Malambot. Malambot. Kailangan ang pusong malambot ay madaling turuan. Amen po ba? Amen. Yung matigas, mahirap turuan. Hindi na nakikinig. No? So, ang tunay na sumasampalataya, sabi dito, ay yung hindi matigas ang puso. Amen po ba? Madaling turuan, nagpapakorek sa Panginoon. So, mga kapatid, kapag dumarating po ba ang mga pagsubok sa ating buhay, ano po ang ating reaction? Ano po ang ating reaction? Pray. Tayo po ba ay, bakit ganyan? Pray. Tayo po ba ay, Lord, bakit ako pa? Bakit hindi na lang ibang tao? Praise God, ano? So, pag dumarating ang mga problema sa ating buhay, ano po ang ating reaksyon? No, dumaan ay anong ulos ng buhay, kahirapan, sakit at karamdaman, mga problema sa pamilya, ano po ang ating reaction? Saan po tayo tumatakbo? Ayan, ang tanong ko. Saan tayo tumatakbo? Kay Lord Jesus. Kay Lord Jesus. Hindi po sa Bombay. O kay paborito, kay mayor, o di kaya kay, maraming pinupuntahan kagad. Ito po, ilang ng tao eh. Sa tao kagad nagtitiwala. Subalit, si Peter tumawag kagad sa Panginoon. Wala naman po siyang ibang tatawagan, no? Kaya, doon po tinetesting ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ayan. So, isa pong dahilan kung bakit natatakot, nawala ng pag-asa ang mga tao sa kasalukuyan, ay dahil hindi po nila lubusang kilala ang Panginoon. No? Nakita po ni Peter, sino kaya siya? Multo. Samantalang araw-araw kasama nila si Lord Jesus. Pero hindi pa nila nakilala. Marami pong nakakilala kay Jesus. Tinatawag nilang Papa Jesus, Nazareno, pa? Baby Jesus. Baby Jesus, si Santo Niño. Marami pa po. Pero hindi po nila kilala yung nature. Yung pagkatao, pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kilala lang nila sa pangalan, Minsan, ganoon din po sa mga Christians, Paano po natin, gaano natin kakilala ang Panginoon Jesus? Mga kapatid, tanong ko kayo, gaano natin kakilala?
Napapansin ko kadalasan, si Lord ay lalapitan kapag hingi. Pangangailangan, puro pangangailangan, no? Pero hindi lang nilalapitan ng Panginoon, no? As a God, as a Creator, as a healer, no? As a Prince of Peace, King of Kings and Lord of Lords. Lord ng ating buhay. Ano, yung pagkakilala ng maraming Kristiyano, siya ay malalapitan, masasandigan. But beyond that, ano, kailangan po kilalanin natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung nakakilala ay assure yun. Yung talagang kilala ang Panginoon. Hindi po matitilang yan. Amen po ba? Kahit dumating ang pinakamalakas sa super typhoon ng buhay. Dahil kilala niya eh. Alam niya siya'y anak ng Diyos. Meron siyang relationship kay Lord Jesus Christ. Alam niya, hindi siya tatakwil. Amen po ba? Ganun po ba ang pakikilala natin sa Panginoon? Amen. Ano man na mangyari, eh, anak pa rin ako ng Diyos. Amen po ba? Tagapagmana ng kalangitan. So dapat po makilala, no? Makilala po natin ang lubusan ng Panginoong Hesus. Ano? Ang kanyang buhay ay nakalagay po sa Biblia. Basahin po natin ng gusto upang tumatagpo ang ating pananampalataya. Are we willing to do that? Parang isa lang yata si Amen. That po ba? Are we willing to do that? Kilalanin ng Panginoon, no? Nasa kanyang buhay, no? So, may tatlong dahilan po kung bakit pinadadaan tayo. Ito po yung kailangan natin maintindihan, no? May tatlong bagay po kung bakit tayo pinadadaan sa mga bagyo, literal man o unos ng buhay. Number one, storms disturb our grip on material things. Ayan. Ano po yung disturb, no? Ano mo yung disturb? Ginugulo tayo, inaalis tayo doon sa mga grip, doon sa mga material na bagay, no? Nandito po tayo sa age of materialism. Talagang ang mga tao ay talagang nahuhumaling na sa mga material na bagay, no? Hindi po masama, no? Kailangan po natin, subalit yung pagkahumaling ay doon na nakatutok. Wala nang panahon sa ating Diyos. Ano? Dahil dito, no, sa kabisihang ito ay ginigising, niyayanig ng Panginoon ang mga tao. Ano? Sino pong nakakatanda pa rin doon sa Ondoy? Tayo, alam natin, ano? Pagkatapos ng Ondoy, tinignan ko yung mga news, mga litrato. Ay, nako, yung buong floodway po yan, kung nakita nyo, punong-puno po yan ng basura. Naandun ang mga bahay na nasira, naandun ang mga appliances na sira, lahat ng mga bagay na sinira, no? Ng Bagyong Ondoy, naandun sa Manila, dito sa Pasig River, hanggang umabot po yan ng punong-puno doon sa Manila Bay at doon po sa Laguna Lake. Isip-isip po, itong mga nasirang ito, pinaghirapan ito, po ba? Meron po ba sa ating mga nasirang gamit? Lahat po tayo siguro, no? Nabiktima. Ito yung pinaghirapan, iba siguro ay kinita galing Saudi, pinagtrabahuhan, in-overtime, kinita sa negosyo, subalit sa isang araw, nawalang lahat. No? So, makita po natin na na yung mga bagay dito ay nawawala. Na po ba? Sa isang iglap, nawawala po, no? Kaya hindi po natin dapat ituon ang ating puso dito sa mga bagay na pansamantala lamang, kundi ituon po natin ang ating puso sa ating Diyos. Amen po ba? Dahil hindi na tayo bibiguin, no? Nasabi po sa Ezekiel chapter 7 verse 19, hindi maliligtas ang mga masasama ng kanilang pilak at ginto sa panahon ng puot ni Yahweh. So, yung mga kayamanan, no, hindi tayo maliligtas niya. Amen po ba? Wala, nasayang lahat, ano? Ang Panginoon po ang lumikha ng lahat. Amen po ba? Lumikha ng ating buhay, nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Ano po ginagawa ng tao? Ang sinasamba, sino? Yung mga bagay na kinreate ng Panginoon. Imbis na ang Panginoon ang sambahin, dahil mga bagay na pinahiram din niya sa atin. Totoo po ba yung aking obserbasyon? Maraming walang panahon sa Panginoon.
Even sa mga Christians, they worship the created things, not the Creator. Yung worship, hindi lamang mong pag-ikot, kundi kapag naandun ang aming puso, that is worship. Tayo ay slave na ng bagay na ating kinaumalingan. So, yan po, ang kawalan po ng panahon sa Panginoon ay malaking kasalanan. Amen po ba? Malaking kasalanan yun. Dahil wala tayong panahon sa Panginoon nag-create ng lahat. Nasabi rin po sa Kawikaan 11:4, ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid sa pamumuhay ay maliligtas sa iyo sa kamatayan. So may kaligtasan po. May kaligtasan ang matuwid ang pamumuhay. And so kapag dumating po ang disaster sa mga bansa o individually, ay nabubulabog ang tao. Marami pong nabulabog, na mga nakita natin sa interview, sila pa yung iiyak. At kapag ginuha po ng Diyos, masakit yung mga ating minamahal. May mga minamahal po ba tayong bagay sa ating puso? Masakit po pag kinukuha ng Diyos. Ano po sabi sa Bible? Ako ang Panginoon, yan ang aking pangalan, hindi ko ibibigay kanino man o mga Diyos-Diyosan ng aking karangalan at mga papuri para sa akin. Hindi bibigay ni Lord. Kapag may makakompetensya sa Kanya, wawasakin niya yun. Amen po ba? Tanggalin niya yung kukunin niya. Kasi siya naman po ang nais na mataas sa ating buhay. Amen po ba? Ayaw ng Lord ng competition. Ayaw niya na meron po tayong ibang Diyos-Diyosan sa puso, kaya wawasakin niya. Liligligin niya. Amen? So number 2, storms stir up spiritual awakening. Bakit po dumarating ang mga bagyo? Upang isingin, pagbalik loob ang mga tao sa Panginoon. Natatandaan ko po, ang ABS-CBN noon ay naglabas ng video clips. Kinuha nila, yung mga simbahan. Pagkatapos ng onto, puno-puno yung mga simbahan. Amen po ba? Dumadami ang kahit sa mga Kristiyano, nangyayari po yun. Pag may problema na, sakit, may karamdaman, may kakulangan, ay naglalagay na sa church. Nakikita na palagi. Tama po ba yun? Tama po ba yung observation? Sumasama na sa Bible study, sa mga prayer meeting. Kasi nga po, sila ay nabulabog, na-stir up in spiritual awakening. Na-awaken sila. Nagbalik sa pagsamba sa ating Panginoon. At tatandaan ko po dito sa Kaintanon, pagkatapos ng Odoy, nagsara lang yung mga beer houses dyan. Ayaw na ng mga tao kasi alam nila na galit ang Panginoon. Ayaw niya. Nasusuklam siya sa mga ganong gawa. Pati mga sabungan po, sarahan. Pero ewan ko kung nagbalik pa naman. Ng tao yata, pagkalipas ng ilang panahon, bumabalik sa kasalanan. So, nang lumubog si Peter, siya po ay tumawag sa ating Panginoon. Ang likas sa tao kapag masagana, malusog, ang pamumuhay, good time mo na. Tama mo ba yun? Wala mo na, hindi mo na kilala si Lord. Masyal, shopping, etc. Pero, kapag dumating na ang problema, nagising na. Parang pang-emergency lamang po ang Panginoon, kapag naandun ang mga pagsubok, kaya nagigising. Pero alam niyo po, talagang ginagawa po ng Panginoon ito, in order to discipline us. Discipline. Sino po dito ang didisiplina ng Panginoon? Amen, Sabi po sa Proverbs, ang nagtutuwid o nagdidisiplina sa kanyang anak ay nagmamahal sa kanyang anak. Ang hindi nagdidisiplina sa kanyang anak ay hindi minamahal ang anak. Masahin sa Proverbs, Didisiplina po ba natin mga anak? Amen. Ang discipline po is the sign of love ng ating Panginoon. At ito po ay meron pong dalawang bagay kung bakit po tayo discipline. Una po, for us to learn obedience.
Eh, ano po ba, yung bagyong bata, may hawak na tayo pamalo. Oh. Bigla na babait yun. Ano? Even sinabi po ito ni David, ano? Sabi po ni David, sa awit 119 verse 67 tsaka 71, nung ako'y hindi nyo pa pinaparusahan, ako'y lumayo sa inyo. Ngunit ngayon sinusunod ka na ang iyong salita. Mabuti na pinarusahan nyo ako dahil sa pamamagitan nito, natutuhan ko ang inyong mga turo. Ano si David, inamin niya, no? Napakabigat ng naranasan ni David. Ano po yung kasalanan? Para palang manggayan, no? Nagtanim kayo ng isang mundo, pero tubo ng marami. Amen mo ba? Ano? Ano nangyari kay David sa isang kasalanan ng pangangalan niya kay Bathsheba, no? 14 po na ilalim niya na sumpa, no? Sabi nga ng Panginoon, the sword shall not depart from your house, sabi ng Panginoon, no? Dahil deliberate sin, yun po ang iiwasan natin, yung deliberate sin, no? Yung sinasadyang kasalanan. Kaya nga po, nagpatay ng anak niya, napakarami pong sumpa ang dinanas si David, no? Dahil po sa pagkakasala. Pero nagpasalamat siya sa Diyos dahil siya itinuwid. But, pinatawad siya, tinuwid, but yung consequence hindi po nalis. Amen po ba? Nag-reap pa ba tayo ng consequence? Dahil sa kasalanan, ano? Patatawarin tayo, bibigyan tayo ng peace. But then, kailangan yung i-reap natin yung consequence. Pangalawa po, for us to walk in holiness. Hebrews chapter 12, verse 10, sabi po rito, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng Ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala niyang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay lagi para sa ikabubuti natin upang tayo ay maging banal. Ngayon po ba? Di po ba pagkatapos ng disiplin ay hindi na natin inuulit yung mga ating pagkakamali, ating pagkakasala, no? At tumutungo po tayo sa pamumuhay ng kabanalan. No? Sa magitan po ng pagsubok, ipinapapa ni Lord yung ating pride. Ano? May pride po ba tayo sa ating puso? Ano? Pinaalis tayo dun sa destruction. Ang sabi po sa Bible, pride goes before destruction. Ang kasunod ng pride ay pagkawasak. Ano? Kaya tayo po ay inaalis ng Panginoon, hinahatak palayo doon sa pagkakasala, dinidisiplina po tayo upang tayo po ay mamuhay. And then, po nangyari, tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Amen po ba? No? Tayo po ay humingi ng tawad, no? Nagsisisi sa kasalanan. Yeah. So, number 3, no? Balik po tayo doon sa ating kung bakit po nangyayari ang pagsubok, ang mga storms. Number 3, storms make our faith stronger. Kaya yung mga pagsubok, ito po ay pagtulong sa atin upang maging matatag ang ating pananampalataya. Sabi po sa James 1:2-4, sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa inyong pananampalataya. Amen po ba? Do we welcome trials, mga bagyo ng buhay? No? May purpose ang Panginoon kung bakit po sunod-sunod na pinadaan ang mga bagyo sa ating bansa. Ano kaya ang message ni Lord sa ating bansa kung bakit pinadaan tayo sa mga bagyo? No? Upang magbalik sa Kanya. Marami po talaga ang rampant sa ating, kaya nasusumpa po ang ating buhay, ang ating bansa, dahil po sa idolatry. No? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lamang po sa literal na Diyos-Diyosan, kundi doon sa mga Diyos-Diyosan ng puso. Maraming po sa ating kababayan, wala nang panahon sa Panginoon. At doon na lang nakatutok saan po? Sa mga Diyos-Diyosan sa social media, sa napakarami pong kaabalahan sa ating panahon.
So, ito po ay pagpapatatag ng ating pananampalataya. Ano? Ang mga bagyo po ito ay magpapatigil sa atin, no? Magpapatigil doon sa mga pagtangkilik sa mga disyosan at ating mga pinagkakabalahan. Ano? The more, ano, dapat po sana kapag tayo sinusubok ng Panginoon, the more trials, you know, the more the Lord humbles us. Amen po ba? Hinahumble po ba tayo ng mga trials? Kung hindi po tayo na-humble, and then we are not wise. Pero hindi po tayo nakikinig sa pagtutuwid. The more dumaranas tayo ng mga pagsubok, the more dapat tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? The more tayo dapat manalangin. Kasi po tayo kinakatok ng Panginoon upang lumapit sa Kanya. Ano, gawin po natin sandigan ang Kanyang salita upang maging matatag po ang ating pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Matutuwa po kayo na ginigising tayo ng mga bagyo sa buhay. Amen. Ano? Inaalis tayo doon sa pagkatulog para hindi ma-develop yung mga mantika natin, no? Physically and spiritually. No? Kaya sabi po no, sa Matthew 7 verse 24 to 25, Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. praise God. Mga kapatid, matibay po ba ang ating kinatatayuan? Matibay po ba? No, sa bahay, dapat po ang pundasyon ay kumpleto at malalim. No? Para dumating man yung malakas na agos ng baha, ay hindi po matatagay sa alon o sa baha yung bahay. In the same way, kapag malalim, kapag ang ating pong sandigan ay salita ng Diyos, ano, sabi po sa Bible, ang matalino ay siyang nakikinig sa salita at gumaganap. Hindi lamang po nagbabasa, kundi yung sumusunod sa salita ng Diyos, doon po nagiging matatag ang ating pananampalataya. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, no, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. So, mga kapatid, ano, nananasa si Pipito hanggang sa mga oras na ito, but dapat po tayong manalig, no? Because Jesus is the rock of our salvation. Yan po ba? Ano man ang sabihin natin, malakas na bagyo, super typhoon man, as long as we trust Jesus. Naandun siya sa ating ibabaw. Amen po ba? Sabi, nilulukuban niya tayo sa kanyang malabay na pakpak. Kahit na malakas na, malaking pagsubok. Hanggat si Jesus po ay nakaloob sa atin, tayo po ay kanyang poproteksyohan. Nakita po natin yung nangyari sa Israel sa Old Testament. Ano po nangyari? Pinadala lang ang Egypt ng ilan po? 10 plagues. 10 salot. Matitindi po yung 10 salot. Ang huli nun ay namatay yung mga panganay. Pero may nangyari po ba sa mga Israelita? Sila ay nakatira doon sa isang bayan ng Goshen, sa loob ng Egypt. Pero sinabi sa Bible, ni isa ay hindi nasaktan. Naniniwala po ba kayo na kaya tayong tulungan ng Panginoon? Kaya tayong ligtas sa anumang sakit at karamdaman, sa anumang pagsubok, sa anumang problema, sa anumang bagyo ng buhay. As long as we are trusting the Lord Jesus Christ with the power of the Holy Spirit, hindi po tayo maapektuhan. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. So, ngayon po, ang pagtatapos natin po ay isang panalangin, no? Mananalangin tayo. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi po tayo nasalatan, hindi tayo directed ng bagyo. Subalit po, ipapanalangin po natin ang Central Luzon, ang Northern Luzon. Sila po ay sasalatahin mamayang gabi. At doon po nagagaling ang mga ating bigas, no? Central Luzon. Kaya pag sinalan tayo, epektado rin po tayo. Ang gulay natin sa North, no? Kaya medyo nagmamahal naman po ang sili. Nasa 600 na naman po yata isang kilo ng sili, no? Dahil yung supply limited.
So, tayo po ay mananalangin ngayong umaga upang magpasalamat, magpuot sa Diyos. Tayo kanyang despair, no? Sa matinding bagyong Pipito at ipanalangin po natin yung iba pang dadaanan. Praise God. Tayo po ito ngayon lahat at tayo po ay dadako sa panalangin ngayong umaga. Sapagkat nagpapasilyo po sa ating pasasalamat sa Diyos at tayo nakarating sa kanyang templo. At higit sa lahat, iniligtas tayo ng ating Panginoon sa anumang mabibigat na bagyo o anumang mga sitwasyon. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Tama ang Diyos. Binibigyan tayo ng proteksyon. Binibigyan tayo ng lahat ng bagay. Subalit ang ating gagawin ay buong puso tayo magpapasalamat sa nangyari at sa magaganap pa. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, napakabuti sa bawat isa sa ating lahat. Tayo po'y mag-aalay ng panalangin at pasasalamat sa kaligtasang ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa at sa iba pang lugar, sa lahat ng area ng Metro Manila o saan man lugar, iningatan pa rin ng Panginoon. Pagamat may mga signal na matataas, signal number pa, subalit ang signal ng ating Panginoon ay napakalakas ang kanyang kapangyarihan. And the power of the Holy Spirit, the power of God and the presence, the signal ng ating Panginoon ay pinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, itaas natin ang ating dalawang kamay bilang pasasalamat sa umaga ito sa ating Panginoon. Wala tayong sasabihin kundi, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw po ang siyang lumukob, ikaw po ang siyang nagligtas, ikaw po ang nagbigay ng protection, guidance, lahat po. Kaya sa umagang ito, walang taos puso po kami nagpapasalamat ngayong umaga sa kagandahan ng pinagkaloob sa amin. Banal na Espiritu, salamat po sa umagang ito. Kami pinagpapasalamat at hindi mo po kami pinabayaan sa gitna ng mga bagyo. Hindi kami pinabayaan sa gitna ng mga sitwasyon. Maraming umiiyak, Panginoon. Subalit ang iyong habag, awa, mercy, love, and understanding sa bawat isa sa amin. Hinihingi po namin kaya sa ngayong umaga, kami lubos at walang sawang nagpapasalamat po sa iyo. Sapagkat ikaw po ang Diyos na may pangako na kailanman ay hindi mo iiwanan, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Kaya sa umaga ito, salamat po Panginoon, salamat po Banal na Espiritu. At Lord, amin po itinatas pa Panginoon. Sapagkat nilalalaman namin, O Diyos, na itong araw na ito pinakaloob po sa amin upang kami magpuri, sumamba at magpasalamat sa iyo ngayong umaga. Yung lahat po, Panginoon, ang dadaanan pang mga bagyo ng lugar. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Huwag mo po silang pababayaan, O Diyos. Huwag mo po silang pagbibigyan ng anumang sakit at karamdaman, lalo-lalo na ang mga bata, Panginoon. Maghimi po ka po ng tao, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng pagkain. At higit sa lahat, alam namin, Panginoon, ang mga nangyayari na ito ay sa wake-up call. Isa pong panalangin na dinadalangin ng buong bansa na sila ililigtas. Subalit kung nalalaman lang nila na ang ating Panginoon ang siyang tagapagligtas ng buong bansa sa ating pong mga buhay. Salamat sa Diyos. Inaangkin po namin sa umagang ito ang iyong pagliligtas pa na gagawin po na mangyayari pa sa bagyong ito. Pero inaangkin po namin ang Satanas na Diablo ay wala nang kapangyarihan sa lugar nito. Sa bansang Pilipinas, wala na siyang kapangyarihan. Because ang kapangyarihan ng ating Panginoon ang siyang mangunguna, mangingibabaw sa ating lahat, sa ating bansa at sa mga karating pa. Ngayong umaga, Panginoong Jesus, lubos po ang aming pasasalamat. At kami buhay pa, nandito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, at ibinibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang pagpapalang ito na pinagkakaloob mo sa amin. Ibinabalik namin ikaw ay aming purihin, sambahin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po. Alam namin patuloy mo po kami susubaybayan. Thank you for your divine protection. Thank you for your divine guidance. Thank you for your divine provision sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Inaanti namin sa pangalan ni Jesus na patuloy ka, Panginoon. Patuloy mo po lulukuban ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa amin ngayong umaga. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat na natin siya purihin, sambahin, at lahat ng panalangin na gagawin natin sa ating Panginoon. Hindi lamang sa mga sitwasyon na may pangyayari, kundi sa bawat oras, sa
sa bawat minuto ng ating buhay. Panalangin, panalangin, panalangin yung ating ihahandog. Yan po ay isang pagmamahal sa ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Sige, pasalamatan niyo ang ating Panginoon. Isigaw niyo sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Isigaw niyo. Thank you, Lord. Salamat, Jesus. Thank you, Banal Espiritu. Sige, sigaw niyo, Pari. Patuloy mo pong ingatan ang iyong mga anak. Salamat po sa iyo, Panginoon. Maging ang mga tahanan na nabala, Panginoon. Inaankin namin na muli mo sila tutulungan. Sa pangalan ni Jesus. Salamat. Thank you, Lord. Sabi niyo, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you po, Banal Espiritu. Sapagkat ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Hindi mo pinabayaan o iyong mga anak. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Hindi mo kami iniwan sa gitna ng mga sitwasyon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Kami malakas, nagising na malakas, may buhay at bagong hininga na nanggagaling sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Iligtas mo rin po ang iba pang mga anak mo, Panginoon. At maliwanagan nila na meron Diyos na dapat nilang tawagan. Merong Jesus, meron Banal Espiritu na dapat namin tawagan sa mga sandali ng mga sitwasyon. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon Jesus. Maraming salamat. Banal Espiritu, salamat. In the mighty name of Jesus, salamat. Sabi niyo, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hindi mo lang bigyan ng palakpak sa ating Panginoon. Hindi na makasalamat at tayo bigyan ng buhay, kalakasan, ng kamakagitan, ng kapangyarihan, ng Banal na Espiritu. Thank you, Lord. Ginagalang ka po namin, Panginoon Jesus, sa umagang ko. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Magsabing lahat ng thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you. Napakaputi ng ating Panginoon. Mabuti po ba ang Panginoon? Sa gitna ng pagkukulang natin, mabuti pa rin ang Panginoon. Sa gitna na nawawala na tayo ng pananahan, mabuti pa rin ang Panginoon. Amen. Sa gitna ng lahat na ito, lagi natin pasasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah. Say amen again. Hallelujah. Woo! Praise God.